itinapon na parang basura sa gitna ng malakas na ulan, habang pasan ang 5 buwang sanggol sa sinapupunan. Pinagpalit sa mapagpanggap, dinuraan ang dangal ng biyanang mapagmataas. Ngunit ang biktima noon, babalik bilang isang reyna ngayon. Sino ang luluhod sa huli? Sino ang hihingi ng tawad sa harap ng batang ninakawan ng ama? Ang paghihiganti ay mas matamis kapag ito ay isiniserve ng malamig at may dalang katarungan. Pirmahan mo na ito, Tala. Tapos na tayo. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa bahay na ito kahit isang segundo pa. Ang boses ni Caspian ay parang talim ng yelo na bumaon sa pandinig ni Tala. Malamig, walang emosyon, at tila hindi nagmula sa lalaking nangako sa kanya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng dambana. Ang mga papel na puti na lumapag sa mesa ay tila mga hatol ng kamatayan na naghihintay na lamang ng kaniyang pirma. Sa ilalim ng malakas na sikat ng chandelier sa marangyang sala ng mga ilustre, dahan-dahan sang ibinaba ni Tala ang hawak niyang maliliit na sapatos na lana. Kanina lamang ay masaya niyang tinatapos ang pagbuburda ng maliliit na bulaklak sa sapatos na yon para sa kanilang magiging anak. Ang kaniyang mga daliri ay bahagya pang namumula dahil sa pagkakatusok ng karayom, isang munting sakripisyo para sa sanggol na 5 buwan pa lamang sa kaniyang sinapupunan. Ngunit ang bawat tusok na yon ay walang-wala kumpara sa hapdi na nararamdaman niya ngayon. Caspian, please, makinig ka naman sa akin. Hindi totoo ang mga litratong yan. Gawa-gawa lang yan ni Althea para sirain tayo. Ang gumaralgal na boses ni Tala ay halos hindi na lumabas sa kaniyang lalamunan. Ang kaniyang kanang kamay ay automatikong humaplos sa kaniyang tiyan, pilit na pinoprotektahan ang munting buhay sa loob mula sa nagbabadyang unos. Isang matunog na tawa ang narinig mula sa likuran ni Caspian. Doon ay nakatayo si Doña Imelda, suot ang kaniyang mamahaling perlas at isang ngiting puno ng pangungutya. Huwag mo nang ituloy ang drama mo, Tala. Nakakasuka. Mula pa nung una, alam ko nang ginto lang ang habol mo sa anak ko. Isang mitya ng malas ang pagpasok mo sa pamilyang ito. Now that we have the proof of your infidelity, wala ka nang kawala. Mommy, please let me handle this, saway ni Caspian. Ngunit wala ang dating otoridad sa kaniyang boses na natili siyang nakatayo sa harap ni Tala. Ang kaniyang mga mata ay puno ng galit na hinaluan ng pagkadiri. Caspian, look at me. Pakiusap ni Tala. Pilit na tumatayo kahit nanginginig ang kaniyang mga tuhod. Magmula ng ikasal tayo, wala akong ibang inisip kundi ang pagsilbihan ka. I gave up everything for you. Kahit ang pagiging mamatanda sa pagtitinda ng bulaklak, tinalikuran ko para maging isang mabuting asawa sa iyo. How can you believe those lies over me? Because the camera doesn't lie, Tala. Sigaw ni Caspian. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, sapat na upang maging sanhi ng pagyanig ng mga mamahaling palamuti sa paligid. Inihagis niya ang isang sobre ng mga litrato sa sahig. Doon ay makikita ang mga imahe ni Tala na tila nakikipag-ugnayan sa isang lalaki sa isang madilim na sulok. Mga kuha na sadyang ginamitan ng anggulo upang magmukhang malisyoso. Ang bawat salita, ang bawat tingin ni Caspian ay tila isang mantsa na dumudumi sa kaluluwa ni Tala. Ang kaniyang puso ay dahan-dahang nawawasak na parang isang kristal na nahulog sa matigas na semento. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging lason na humahadlang sa kaniyang paghinga. Naramdaman ni Tala ang isang malakas na pagtulak sa kaniyang balikat. Ang kaniyang biyenan ay lumapit na sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng poot. Ano pang hinihintay mo? Pirmahan mo na yan at lumayas ka na. You don't deserve the illustre name. At ang batang yan, sino ang nakakasiguro kung kanino yan? Baka pati ang batang yan ay bunga ng kataksilan mo. Doon na naramdaman ni Tala ang huling piraso ng kanyang pagkatao na naghiwa-hiwalay. Ang pagdudahan ng kaniyang katapatan ay masakit.
Ngunit ang pagdudahan ang dangal ng kaniyang anak ay isang kasalanang hindi niya mapapatawad. Bago pa man siya makasagot, hinawakan ni Caspian ang kaniyang braso ng mahigpit, isang paghawak na walang bakas ng pag-iingat. Kinaladkad siya nito patungo sa malaking pintuan ng mansyon. Ang bawat hakbang ni Tala ay puno ng bigat. Ang kanyang mga paa ay tila ayaw nang sumunod sa kanyang utos. Ang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ay hudyat ng pagpasok ng malamig na hangin at ang ingay ng malakas na ulan sa labas. Walang kaabog-abog na itinulak ni Caspian si Tala palabas ng bahay. Ang katawan ni Tala ay bumagsak sa basang semento ng driveway. Ang lamig ng tubig ulan ay agad na pumatay sa init ng kaniyang balat. "Huwag ka nang babalik dito, Tala. Patay na ang asawang minahal ko. Ang natitira na lang sa harap ko ay isang alaala ng aking malaking pagkakamali." Ang huling mga salita ni Caspian bago nito isinara ang pinto ng may malakas na puwersa. Sa gitna ng hagupit ng bagyo, si Tala ay nanatiling nakaluhod sa basang semento. Ang kaniyang buhok ay dumidikit na sa kaniyang mukha dahil sa tubig at luha. Mula sa malayo, sa bintana ng ikalawang palapag, nakita niya ang isang anino, si Althea. Ang babaeng iyon ay nakatayo doon, may hawak na baso ng alak at dahan-dahang itinaas ang baso bilang pagpupugay sa pagkapanalo ng kaniyang masamang balak. Napahawak si Tala sa kaniyang tiyan. Ang kaniyang sanggol ay gumalaw, tila nararamdaman ang pighati ng kaniyang ina. Ang kaniyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa kaniyang sarili. Sinusubukang kumuha ng init mula sa kaniyang sariling yakap. Saan siya pupunta? Sino ang lalapitan ng isang babaeng muling naging ulila sa gitna ng kadiliman? Isang nakakabulag na liwanag mula sa malayo ang biglang tumama sa kaniyang mga mata. Ang tunog ng isang malaking sasakyan na mabilis na tumatakbo sa gitna ng madulas na daan ay papalapit na sa kanya. Hindi na magawang tumayo ni Tala. Ang kanyang katawan ay tila sumusuko na sa pagod at sakit. Habang ang liwanag ay papalapit ng papalapit, isang tanong lamang ang paulit-ulit na bumubulong sa kaniyang isipan, mas malakas pa sa ingay ng ulan at iskulog. Ito na ba ang katapusan ng aming kwento bago pa man ito tunay na magsimula? Ang huling narinig ni Tala ay ang nakakabinging tunog ng nagkiskisang gulong sa basang aspalto. Ang liwanag ng headlight ay tila naging isang malaking puting anino na lumamon sa kanyang buong pagkatao. Wala siyang naramdamang hapdi, kundi isang biglaang pagkamanhid, isang pakiramdam ng tila paglutang sa gitna ng isang madilim at walang hanggang karagatan. Sa kanyang huling sandali ng kamalayan, ang tanging naisip niya ay ang munting buhay sa kanyang sinapupunan. "Anak, patawarin mo si nanay." Sa loob ng isang itim na marangyang sasakyan na dumadaan sa liblib na kalsadang iyon, si Don Victorio ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha ay bakas ng pagod mula sa mahabang biyahe galing Amerika. Tumigil ang sasakyan nang maramdaman ang malakas na pagpreno ng kaniyang driver. "Don Victorio, parang may nabangga ang truck sa harap natin." Ang nag-aalalang boses ng kaniyang driver ay bumasag sa katahimikan. Bumaba si Don Victorio, hindi inintindi ang malakas na buhos ng ulan na agad nagpabasa sa kanyang mamahaling Amerikana. Sa gilid ng kalsada, malapit sa isang kanal na umaapaw ang tubig, nakita niya ang isang babaeng nakahandusay. Ang maputing balat nito ay tila naging kasing puti na ng papel. Ngunit hindi ang dagsa ng dugo ang nakakuha ng kaniyang atensyon, kundi ang isang kumikinang na bagay sa leeg ng babae. Isang gintong agnos na may luma at gasgas na disenyo ng bulaklak na sampagita. Huminto ang mundo ni Don Victorio. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis. Tila nais nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ang agnos na yon ay hindi basta alahas. Iyon ang kaisa-isang alaala ng kaniyang asawang pumanaw, ang bagay na isinuot niya sa kaniyang sanggol na anak bago sila sa pilitang pinaghiwalay ng tadhana
at ng kasamaan ng mga ilustre 30 taon na Q. Diyos ko. Maria, ang bulong ni Victorio, ang kaniyang boses ay nanginginig sa gitna ng hagupit ng hangin. Agad niyang binuhat ang malamig na katawan ni Tala. Dali natin siya sa ospital. Ngayon din, huwag kayong hihinto kahit sa pulang ilaw. Sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan, pilit na pinapainitan ni Victorio ang mga kamay ni Tala gamit ang kaniyang sariling mga palad. Napansin niya ang bahagyang pag-umbok ng tiyan nito. Isang matinding galit ang namuo sa kaniyang kalooban. Sino ang gumawa nito sa kaniyang anak? Sino ang nagtapon sa kanya sa kalsada na parang basurang walang halaga? Habang nangyayari ito, sa loob ng mansyon ng mga ilustre, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot kay Caspian. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana, pinagmamasdan ang bawat patak ng ulan na tumatama sa salamin. Ang tunog ng ulan ay tila mga bulong ng pagsisisi na unti-unting kumakain sa kaniyang sistema. Bakit ka pa nakatayo dyan, Caspian? Come here and finish your dinner. Hayaan mo na ang babaeng yon. She got what she deserved. Ang tinig ni Doña Imelda ay puno ng kapangyarihan habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang steak. Ang tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa mamahaling plato ay tila isang mapang-uyam na musika. Ma, baka kung ano nang mangyari sa kanya sa labas. Buntis siya! Ang mahinang sagot ni Caspian, ang kanyang boses ay walang buhay. At sino ang nakakasiguro kung sa'yo nga ang batang yon? Don't be so naive, anak. Isang hamak na tindera lang siya. We did the right thing for the family name. Tugon ng ina, sabay inom ng alak na tila ba wala silang itinapon na tao sa gitna ng bagyo. Hindi alam ni Caspian na sa mga sandaling iyon, sa isang pribadong ospital na pagmamay-ari ni Don Victorio, ang mga doktor ay nagkakagulo. Ang tunog ng mga kagamitang medikal at ang mabilis na hakbang ng mga nurse ay pumupuno sa pasilyo. Si Don Victorio ay nakatayo sa labas ng emergency room, ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakasara. Ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa pintuang sarado. Sa kaniyang isipan, muling nagbalik ang mga alaala nang gabing itinaboy siya ni Imelda Ilustre mula sa sarili niyang lupain. Ang gabing nawala sa kanya ang kaniyang mag-ina. Don Victorio, tawag ng isang doktor na lumabas mula sa silid. Ang kaniyang muka ay seryoso. Nailigtas namin ang pasyente, ngunit napakahina ng kaniyang katawan. Ang sanggol sa loob ng kaniyang sinapupunan. Kailangan nating magdesisyon. Masyadong maaga para ilabas ang bata. Ngunit kung hindi natin gagawin, baka pareho silang mawala. Nanlambot ang mga tuhod ni Victorio. Tumingin siya sa langit, tila humihingi ng himala. Pagkaraan ng ilang oras na puno ng kaba at panalangin, isang napakahinang tunog ang bumasag sa katahimikan ng silid. Hindi ito ang malakas na iyak ng isang malusog na sanggol. Ito ay isang mahinang ungal, parang puting na humihingi ng init. Isang napakaliit na batang babae ang ipinanganak sa gitna ng kamatayan at buhay. Lumapit si Victorio sa incubator kung saan nakalagay ang maliit na bata. Ang mga daliri ng sanggol ay tila mga hibla ng sinulid sa liit. Sa kabilang silid, si Tala ay nananatiling walang malay. Ang kaniyang mukha ay payapa na parang isang anghel na natutulog pagkatapos ng isang mahabang labanan. Huwag kang mag-alala, anak, bulong ni Victorio habang nakatingin sa natutulog na si Tala. Hinding-hindi na nila kayo masasaktan muli. Ang bawat luhang ibinuhos mo nga ngayong gabi, babayaran nila iyon ng dugo at dangal. Itatago kita sa mundo hanggang sa maging handa ka nang bawiin ang lahat. Sa labas, ang ulan ay unti-unti nang tumitila. Ngunit ang baha na idinulot nito ay nag-iwan ng mga sugat na hindi basta-basta maghihilom. Ang balita tungkol sa isang patay na babaeng natagpuan sa kalsada ay nagsisimula ng kumalat sa mga balita kinabukasan. Nang marinig ni Caspian ang balita tungkol sa isang hindi kilalang babae na nasawi sa aksidente malapit sa kanilang mansyon, ang kaniyang puso ay tila huminto sa pagtibok.
Ang baso sa kanyang kamay ay nahulog at nabasag sa sahig. Ang mga piraso ng bubog ay kumalat sa kanyang paanan. Ang tanging nasabi niya, bago siya tuluyang napaupo sa sahig, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, isang bagong buhay ang nagsisimulang mabuo. Si Tala ay wala na. Ang babaeng naging biktima ng mga ilustre ay itinuring na ng mundo na patay. At sa kaniyang paggising, isang bagong pangalan ang magiging tatak ng kaniyang paghihiganti. 3 taon, 1,075 araw ng pagtitiis. Sa loob ng isang malawak na gym sa pribadong mansyon ni Don Victorio sa labas ng bansa, ang tunog ng mabibigat na hininga ni Tala ay pumapailan lang sa katahimikan. Ang bawat hakbang niya sa treadmill ay tila isang pakikipaglaban sa sarili niyang mga binti na dati ay halos hindi na maigalaw dahil sa aksidente. Ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo ay humahalo sa kanyang mga luha, hindi na dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa hapdi ng mga alaalang pilit niyang ginagawang lakas. Huwag kang hihinto, anak. Ang mundong binalikan natin ay hindi tumitigil para sa mga mahihina. Ang baritono at kalmadong boses ni Don Victorio ay narinig mula sa gilid. Nakatayo ang matanda, suot ang isang mamahaling suit habang pinagmamasdan ng kaniyang kaisa-isang tagapagmana. Dahan-dahang itinigil ni Tala ang makina. Sa harap ng malaking salamin, hindi na niya nakikilala ang babaeng nakatitig sa kanya. Wala na ang mahabang buhok na dati ay hinahaplos ni Caspian ng may pekeng pagmamahal. Ang kaniyang buhok ngayon ay maikli, kulay abo ang dulo, at ang kaniyang mga mata ay wala ng bahid ng takot. Ang dating malambot na mga daliri na amoy sampagita ay natuto ng humawak ng mga papeles ng kumpanya at pumirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Hindi na ako si Tala, Papa. Ang malamig na sagot niya habang kinuha ang puting tuwalya. Si Tala ay namatay na sa kalsadang yon, sa ilalim ng ulan. Ang kaharap niyo ngayon ay si Celestine, at si Celestine ay walang puwang para sa awa. Good, ang maikling tugon ni Victorio, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Alam niyang ang kaniyang anak ay kailangang maging bakal upang makaligtas, ngunit masakit. Para sa isang ama na makita ang kaniyang anak na kailangang pumatay ng sariling damdamin. Sa sandaling iyon, ang tunog ng maliliit at mabilis na mga hakbang sa sahig na gawa sa naraang bumasag sa seryosong usapan. Isang batang babaeng may kulot na buhok at mga matang tila bituin sa gabi ang tumakbo patungo kay Celestine. "Mommy! Look! I drew a flower!" Ang masayang boses ni Lumi ay sapat na upang matunaw ang yelong bumabalot sa puso ni Celestine. Yumuko si Celestine at binuhat ang kanyang anak. Ang amoy ng bata, amoy ng gatas at bagong paligong sanggol, ang kaisa-isang bagay na nagpapaalala sa kanya na siya ay tao pa rin. Ang ganda naman nito, Lumi. Ano itong puting bulaklak na ito? "It's a sampagita, Mommy," sabi ni Lolo. "Ito daw ang paborito mo," ang sagot ng bata habang ang kanyang maliliit na daliri ay humahawak sa pisngi ng kanyang ina. Saglit na napatigil si Celestine. Ang sampagita, ang bulaklak na sumisimbolo sa kaniyang kahapon, ang bulaklak na dinikdik ng mga ilustre sa putikan. Hindi na, Lumi. Ang gusto ni Mommy ngayon ay mga rosas na may tinik para walang makapitas sa atin nang hindi sila nasasaktan. Habang masaya ang kapaligiran sa mansyon ni Don Victorio, kabaligtaran naman ang nangyayari sa Pilipinas. Sa loob ng opisina ng Illustre Shipping, ang hangin ay mabigat at puno ng amoy ng alak at sigarilyo. Si Caspian ay nakaupo sa kaniyang marangyang upuan, ngunit ang kaniyang hitsura ay malayo sa dating makisig na tagapagmana. May itim na bilog sa ilalim ng kaniyang mga mata at ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng whiskey.
Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay nagdala ng ingay ng mataas na takong ni Althea. Caspian, why are you drinking again? May board meeting tayo sa loob ng 10 minuto. Ang bangko ay tumatawag na naman. They are threatening to foreclose the warehouse sa Batangas. Hayaan mo sila. Ang paos na sagot ni Caspian. Wala na akong pakialam sa kumpanyang ito. Magmula nang mawala siya, parang nawalan na rin ng saysay ang lahat. Shut up about Tala. Sigaw ni Althea. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. 3 taon na, Caspian. Patay na siya. Bakit ba hanggang ngayon ay hinahayaan mong multuhin ka ng isang babaeng mamatanda ng bulaklak? Hindi sumagot si Caspian. Tumingin lang siya sa labas ng bintana, kung saan ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak. Sa tuwing umuulan, naririnig niya ang mga sigaw ni Tala. Nararamdaman niya ang pagkakahawak ng babae sa kanyang binti at ang kanyang sariling kamay na nagtulak dito palayo. Ang pagsisisi ay isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanya at ang alak ang kaisa-isang gamot na alam niya. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng mundo, isang malaking board meeting din ang nagaganap. Ngunit doon, ang lahat ay nakatuon sa isang babaeng nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Ladies and gentlemen, ang anunsyo ng assistant ni Victorio. I present to you the new CEO of V International Holdings, Celestine Victoria. Tumayo si Celestine, ang kaniyang bawat kilos ay puno ng awtoridad. Targetin ang lahat ng utang ng Illustre Shipping. Bilhin ang bawat utang nila sa bangko, kahit magkano pa ang halaga. Gusto ko, paggising nila sa susunod na buwan, ang bawat hininga nila ay pag-aari ko na. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. Ang paglalakbay ng kaniyang damdamin ay tapos na sa pagluluksa. Ngayon, ang bawat galaw niya ay isang hakbang patungo sa katarungan. Sa gabi, bago matulog, tiningnan ni Celestine ang kaniyang sarili sa salamin. Kinuha niya ang isang gunting at dahan-dahang ginupit ang huling hibla ng kaniyang mahabang buhok na itinago niya sa loob ng isang maliit na kahon. Inilagay niya ito sa ashtray at sinilaban. Ang tunog ng paglamas ng apoy sa buhok at ang usok na paitaas ay tila isang dasal para sa kaniyang paglaya. Malapit na, Caspian, bulong niya sa hangin. Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo papatayin. Gagawin ko lang sa inyo ang ginawa niyo sa akin. Ang pakiramdam ng mabuhay habang ang inyong kaluluwa ay unti-unti nang namamatay. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Illustre ay tila bumubulong na ng pagkabulok. Ang marangyang amoy ng mga sariwang bulaklak na dati ay pumupuno sa sala ay napalitan na ng amoy ng lumang alak at alikabok na nanunuot sa mga kurtinang pelus. Ang mga gintong dekorasyon na dati ay kumikinang sa ilalim ng araw ay tila nawalan na ng buhay, parang isang kahariang unti-unti nang nilalamon ng anino. Don't be a fool, Caspian. Pirmahan mo na ito. Ito na lang ang tanging paraan para hindi tayo tuluyang ma-foreclose ng bangko. Ang matalas na boses ni Althea ay umalingaw-ngaw sa loob ng opisina. Inihagis niya ang isang tumpok ng mga dokumento sa harap ni Caspian. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagkainip. Sa loob ng 3 taon, dahan-dahang kinontrol ni Althea ang bawat aspeto ng buhay ni Caspian. Pinapaniwala ang lalaki na siya lamang ang tanging kakampi nito habang palihim niyang inililipat ang mga pondo ng kumpanya sa kaniyang sariling account. Tumingin si Caspian sa mga papel. Ang kaniyang paningin ay malabo dahil sa hiningang amoy whiskey. Transfer of assets? Althea, bakit kailangang ilipat ang mga bodega sa pangalan mo? Para protektahan ang pamilya, Caspian. Kapag nakuha ng bangko ang kumpanya, at least may matitira sa atin. Trust me, please. Ginagawa ko ito dahil mahal kita. Ang sagot ni Althea, sabay haplos sa balikat ng lalaki. Isang haplos na tila lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang bait ni Caspian. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa malawak na hapagkainan, si Doña Imelda
ay nakaupo pa rin ng tuwid. Suot ang kaniyang pinakamahal na alahas. Sa harap niya ay ang matandang si Yaya Lita na nanginginig habang inilalapag ang tasa ng tsaa. Ang bagal mo, Lita. Pati ba naman ang pagtimpla ng tsaa ay nakalimutan mo na? Kaya ka lang naman nandito ay dahil sa awa ko. Ang bulyaw ni Imelda. Hindi niya matanggap na ang kaniyang kapangyarihan ay dahan-dahan nang natitibag. Pasensya na po, Doña Imelda. Masakit po kasi ang aking mga rayuma. Ang mahinang tugon ng matanda. Kung hindi mo na kaya ang trabaho, lumayas ka. Maraming pwedeng pumalit sa'yo. Ang bulyaw muli ng Donya. Hindi alam ni Imelda na si Yaya Lita ay may itinatagong sikreto. Noong nakaraang linggo, isang hindi kilalang tao ang nagpadala ng malaking halaga para sa kanyang operasyon sa ospital at sa pag-aaral ng kaniyang apo. Ang tanging bili ng nagpadala ay manatili siya sa loob ng mansyon at maging mga mata at tainga nito. Pagkaalis ni Yaya Lita, pumasok si Caspian sa sala. Ang kaniyang hakbang ay hindi sigurado. Napansin niya ang isang piraso ng papel na nakasingit sa ilalim ng piano. Dahan-dahan niya itong pinulot. Ito ay ang punit na bahagi ng isang lumang litrato. Ang bahaging nagpapakita ng nakangiting mukha ni Tala habang may hawak na isang tangkay ng sampagita. Ang mga gilid ng litrato ay magaspang. Patunay na ito ay sapilitang pinunit. Naramdaman ni Caspian ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hinaplos niya ang mukha ni Tala sa litrato. Patawad! Ang tanging bulong niya bago niya muling narinig ang boses ni Althea na tumatawag sa kanya. Agad niyang itinago ang litrato sa loob ng kanyang bulsa, malapit sa kanyang puso. Kinabukasan, ang atmosfera sa boardroom ng Illustra Shipping ay punong-puno ng tensyon. Ang lahat ng mga board members ay nakayuko. Ang iba ay balisa habang nakatingin sa kanilang mga cellphone. The bank has sold our debts. Ang anunsyo ng kanilang head lawyer, ang kaniyang boses ay seryoso. Hindi na ang lokal na bangko ang may hawak sa atin. Isang malaking korporasyon, ang V International Holdings, ang bumili ng 51% ng ating shares at lahat ng ating outstanding loans. What? Ang sigaw ni Imelda na pilit na sumali sa meeting kahit wala siyang pwesto sa kumpanya. Sino ang may-ari ng korporasyong yan? Wala silang karapatang pakialaman ang legacy ng mga ilustre. Sa katunayan, ma'am, may karapatan sila. Dahil sa laki ng utang natin, sila na ang teknikal na may-ari ng lahat ng ating ari-arian. Kasama na ang mansyon, ang sagot ng abogado. Nanlamig ang buong katawan ni Caspian, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang isinakripisyo, pati na ang kanyang dangal, ay tila nawawala na sa kanyang mga kamay. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Ang tunog ng pagbukas nito ay tila isang hudyat ng bagyo. Ang sekretary ni Caspian ay pumasok, ang muka ay maputla, at ang mga kamay ay nanginginig. Sir, nandoon na po sila sa lobby. Ang kinatawan ng V International Holdings. Sabi nila, kailangan daw nilang kausapin ang pamilya Ilustre. Ngayon din. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging nakakabingi. Mula sa labas, naririnig ang tunog ng elevator na bumubukas. Pagkatapos ay sinundan ito ng isang tunog na tila nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Caspian. Ang tunog ng mga gintong takong ng sapatos na tumatama sa sahig na gawa sa marmol. 1, 2, 3. Bawat hakbang ay may dalang bigat at awtoridad. Isang tunog na pamilyar, ngunit may ibang dalang pangako ng panganib. Sino siya? Ang pabulong na tanong ni Althea, habang pilit na inaayos ang kanyang sarili, ngunit hindi niya maitago ang takot sa kanyang mga mata. Huminto ang tunog ng mga takong sa labas mismo ng pinto. Ang anino ng isang babae ay makikita sa frosted glass ng pintuan ng boardroom. Isang aninong matangkad, matitikas, at tila isang reynang handa nang bawiin ang kanyang trono. The new chairman is here.
Ang huling anunsyo ng secretary bago dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang matapang na bango ng mamahaling pabango ang agad na sumakop sa buong silid. Pinapatay ang amoy ng alak at pagkabulok na nananahan doon. Isang pares ng mga matang nakatago sa likod ng itim na salamin ang tumingin sa bawat isa sa kanila bago ito huminto kay Caspian. Ang hangin sa loob ng boardroom ay tila tumigil sa pagdaloy. Ang bawat mata ay nakatuon sa pintuan, naghihintay sa pagpasok ng babaeng may hawak ng kanilang kapalaran. Nang tuluyan siyang humakbang papasok, ang bawat galaw ni Celestine ay parang isang tula ng kapangyarihan at paghihiganti. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang itim na salamin. Ang mga mata ni Caspian ay lumaki. Ang kanyang hininga ay tila naputol sa kanyang lalamunan. Ang baso ng tubig sa harap niya ay nayanig ng bahagya habang ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Tala? Ang mahinang usal ni Caspian, ang boses niya ay halos isang bulong na puno ng hindi makapaniwalang pag-asa at takot. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Tiningnan siya ni Celestine ng diretso sa mga mata. Isang tingin na walang bahid ng pagkilala, walang bakas ng dating pagsinta. Ang kanyang mga mata ay tila 2 piraso ng itim na brilyante, matigas at hindi matagos. My name is Celestine Victoria, Mr. Illustre. I suggest you address me properly if you want this meeting to continue. Ang kanyang boses ay parang haplos ng seda, ngunit may talim ng isang punyal. Impossible! Ang sigaw ni Doña Imelda habang padabog na tumatayo. Ang kanyang mga perlas ay nagkiskisan, lumilikha ng tunog na tila mga munting buto na naglalangis. Patay na ang babaeng iyon. Nakita namin sa balita. Sino ka bang mapagpanggap ka at bakit mo ginagamit ang mukha ng katulong na yon? Hindi sumagot si Celestine. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa dulo ng mesa. Nadaanan niya ang isang lumang plorera sa sulok ng silid. Isang plorera na siya mismo ang nagdisenyo at niregalo kay Caspian noong kanilang unang anibersaryo. Ngayon, ang plorerang iyon ay bago na ang laman. Ngunit ang gilid nito ay may lamat at natatakpan ng makapal na alikabok, tila isang simbolo ng kanyang itinapong pagkatao. Isang mabilis na paggalaw ang bumasag sa katahimikan. Sa sobrang galit at gulat, sumugod si Doña Imelda patungo kay Celestine. Itinaas ang kanyang kamay upang magpakawala ng isang sampal. Ngunit bago pa man dumapo ang palad nito, mabilis na nasalo ni Celestine ang braso ng matanda. Ang pagkakahawak ni Celestine ay mahigpit, sapat upang mapangiwi sa sakit ang Donya. Hindi na ako ang babaeng itinapon niyo sa ulan, Doña Imelda. Ang kamay na ito ay hindi na muling madadampian ng iyong puot. Subukan mo akong saktan at sisiguraduhin kong ang bawat alahas na suot mo ngayon ay kukunin ko bilang pambayad sa bawat luhang ibinuhos ko sa pintuan niyo. Binitawan ni Celestine ang braso ng matanda ng may pandidiri. Napaupo si Imelda sa kanyang upuan. Ang mukha ay maputla at ang labi ay nanginginig. Tala, ikaw nga ba talaga yan? Ang tanong ni Caspian. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula nang mangilid ang luha. Ang hitsura niya ay parang isang taong nakakita ng multo. Isang multong sabay na kinatatakutan at kinakasabikan. I am the owner of V International Holdings. I am the person who bought your debts, your warehouses, and your pride. Sagot ni Celestine habang inilalapag ang isang makapal na folder sa mesa. At nandito ako para ibigay ang huling alok ko. Tumingin si Althea kay Celestine, ang kanyang muka ay balot ng matinding takot. Alam niya ang bawat kasalanang ginawa niya, at ang pagbabalik ng babaeng akala niya ay nabaon na sa limot, ay isang bangungot na nagkatotoo. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyo. Binuksan ni Celestine ang folder. I will save Illustre Shipping. Babayaran ko ang lahat ng utang nyo at ibabalik ko ang operasyon ng kumpanya. Pero sa isang kondisyon. Ano ang kondisyon?
Tanong ni Caspian, ang kaniyang boses ay puno ng pagsusumamo. Ang mansyon ng mga ilustre. Ang sagot ni Celestine, ang bawat salita ay dahan-dahang binibigkas. I want the title to the house. At gusto ko, sa loob ng 48 oras, ay mailipat ang pangalan nito sa akin. You will stay there as my guests, but the house, the land, and everything in it will belong to me. Isang malakas na singhap ang narinig mula kay Imelda. Ang mansyon, iyon ang legacy ng asawa ko. Hindi namin yun ibibigay sa'yo. Then watch your legacy burn, Doña Imelda. Malamig na tugon ni Celestine habang kinuha ang kanyang salamin at muling isinuot ito. Panoorin niyo ang bawat barko niyo na hihilahin ng bangko at ang bawat empleyado niyo na mawawalan ng trabaho. The choice is yours. Inihagis ni Celestine ang kontrata sa harap ni Caspian. Ang tunog ng papel na humahampas sa kahoy na mesa ay tila isang hatol. Isang mapait at matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita niya ang pagkawasak sa mukha ng pamilyang minsan ay itinuring niyang mundo. Take it or leave it, Mr. Ilustre. Isalba mo ang kumpanya ng tatay mo o isalba mo ang bubong na kinatatayuan niyo ngayon. You have until tomorrow. Tumalikod si Celestine at nagsimulang maglakad palabas. Ang tunog ng kaniyang mga takong ay muling umaling-aungaw sa pasilyo. Bawat hakbang ay tila isang pagtatapos ng isang kabanata at pagsisimula ng isang madugong labanan. Sa kaniyang likuran, naiwan ang isang pamilyang wasak, puno ng katanungan at balot ng isang matinding pagsisisi na ngayon pa lamang magsisimulang maningil. Ang malaking gate ng mansyon ng mga ilustre ay dahan-dahang bumukas. Lumilikha ng tunog ng nagkiskisang bakal na tila isang hudyat ng pagsuko. Sa pagkakataong ito, hindi ang ulan ang sumalubong sa sasakyang papasok, kundi ang nakakasilaw na sikat ng araw na nagbibigay diin sa bawat detalye ng marangyang lupain. Ngunit para sa mga taong nasa loob, ang sikat na yon ay tila isang apoy na handang tumupok sa kanilang natitirang dangal. Nakatayo sa harap ng pinto si Caspian. Suot ang isang simpleng puting polo at itim na pantalon. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakabagsak at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid. Sa kanyang likuran, si Doña Imelda ay nakatayo ng tuwid. Pilit na pinapanatili ang kanyang maskara ng pagiging matatag. Bagaman ang kanyang mga labi ay nanginginig sa bawat paghinga. Huminto ang itim na sasakyan sa harap mismo ng hagdanan. Lumabas ang driver at dahan-dahang binuksan ang pinto sa likuran. Unang lumabas ang isang pares ng sapatos na may matutulis na takong bago sumunod ang buong anyo ni Celestine. Ang kaniyang suot na kulay pulang dress ay tila isang mantsa ng dugo sa gitna ng puting marmol ng mansyon. Welcome back, Celestine. Ang paos na boses ni Caspian ang bumasag sa katahimikan. Hindi siya tiningnan ni Celestine. Sa halip ang kaniyang mga mata ay lumingon sa paligid ng hardin. Ang hardin kung saan siya dati ay nagtatanim ng mga sampagita na kalaunan ay ipinapautos ni Imelda na bunutin at sunugin. Isang mapait na alaala ang gumuhit sa kanyang isipan, ngunit agad itong napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ilipat mo ang mga maleta ko sa master's bedroom, Caspian. Utos ni Celestine. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan at siguraduhin mong walang natitirang kahit anong gamit nyo sa silid na yon. Ayokong makalanghap ng amoy ng mga taong hindi nakabilang sa pamumuno ng bahay na ito. Pero Celestine, doon natulog ang asawa ko sa loob ng 30 taon. Ang pagprotesta ni Imelda, ang kanyang boses ay tumataas. Dahan-dahang lumingon si Celestine sa matanda. Ang kanyang tingin ay sapat na upang patigilin ang anumang sasabihin pa nito. At sa loob ng 3 taon, Doña Imelda, natulog ako sa isang hospital bed na hindi ko alam kung magigising pa ako. Consider yourself lucky na hinahayaan ko pa kayong manatili sa guest room sa ibaba. Mula ngayon,
Ang bawat sulok ng bahay na ito ay pag-aari ko na, kasama na ang bawat hininga nyo. Walang nagawa si Caspian, kundi sundin ang utos. Binuhat niya ang mabibigat na maleta, ang kanyang mga kalamnan ay naninigas sa bigat ng kanyang nararamdamang kahihiyan. Siya na dating hari ng tahanang ito ay isa na lamang tagabuhat ng gamit ng babaeng kaniyang itinapon. Pagpasok sa loob, ang bawat hakbang ni Celestine sa sahig na nara ay tila isang pag-angkin muli sa kaniyang nawalang karangalan. Napansin niya si Yaya Lita na nakatayo sa isang sulok, may hawak na basahan at nakayuko. Dahan-dahan siyang lumapit sa matanda. Nang mag-angat ng tingin si Yaya Lita, ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng luha. Nakita niya sa mga mata ni Celestine ang munting batang si Tala na dati ay palihim niyang binibigyan ng sobrang pagkain kapag pinaparusahan na ni Imelda. Bahagyang hinawakan ni Celestine ang kamay ng matanda. Isang mabilis at pasikretong pagpiga na nagpapahiwatig ng kaniyang pasasalamat at pagkilala. Magpahinga ka na muna, Yaya. May ibang gagawa ng mga trabaho mo ngayon. Bulong ni Celestine bago siya muling lumingon kay Imelda. Doña Imelda, dahil wala na tayong mga katulong bukod kay Yaya Lita na matanda na, ikaw ang maglilinis ng kusina at maghahanda ng hapunan. Gusto ko ng pagkaing seryoso, hindi yung mga latak na madalas mong ipakain sa akin noon. Ano? Ako? Paglulutuin mo ako? Ang sigaw ni Imelda, halos hindi makapaniwala sa narinig. If you don't like it, the gate is open. Tugon ni Celestine habang dahan-dahang umaakyat sa hagdanan. Pero tandaan mo, kapag lumabas ka sa gate na yan, wala ka ng kahit isang sentimo na makukuha sa akin para pambili ng gamot mo sa high blood. Sumapit ang gabi at ang atmosfera sa hapagkainan ay puno ng tensyon. Si Celestine ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, kumakain ng isang masarap na steak na may kasamang mamahaling alak. Sa kabilang dulo, sa isang maliit na mesa sa gilid ng kusina, nakaupo sina Caspian at Imelda, kumakain ng simpleng tuyo at kanin. Ang pagkaing madalas ay siyang tanging nakahain para kay Tala noon. Ang tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa plato ni Celestine ay tila isang orasan na nagbibilang ng bawat segundo ng kanilang paghihirap. Si Caspian ay hindi makakain. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Celestine. Sinusubukang hanapin ang Tala na kanyang minahal sa likod ng matitigas na mata ng babaeng ito. Pagkatapos ng hapunan, dumaan si Caspian sa silid ni Celestine upang ihatid ang mga papeles na kailangang pirmahan para sa kumpanya. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Nakita niya si Celestine na nakaupo sa harap ng salamin. Dahan-dahang nagsusuklay ng kaniyang maikling buhok. Napansin ni Caspian ang wallet ni Celestine na nakapatong sa mesa. Dahil sa kuryosidad at sa pintig ng kaniyang puso, dahan-dahan siyang lumapit habang wala ang babae sa tapat ng mesa. Bahagyang nakabukas ang wallet. Doon, sa loob ng isang maliit na plastik na lagayan, ay may isang litrato. Isang batang babae na may kulot na buhok, tumatawa habang may hawak na isang manika. Ang mga mata ng bata, ang hugis ng ilong nito, ang lumi sa kanyang pisngi. Nabitawan ni Caspian ang mga papeles na kanyang hawak. Ang tunog ng mga papel na nagkalat sa sahig ay naging sanhi ng mabilis na paglingon ni Celestine. Anong ginagawa mo rito? Ang sigaw ni Celestine. Agad na kinuha ang kanyang wallet at itinago ito sa likuran niya. Sino? Sino ang batang yon, Celestine? Ang tanong ni Caspian, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga mata niya, kamukhang kamukha ko sila. Sabihin mo sa akin ang totoo. Anak ko ba ang batang nasa litrato? Lumapit si Celestine sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit na hinaluan ng takot. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng kislap ng galit na hinaluan ng matinding sakit. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay naging alerto, parang isang inang leon na handang pumatay para sa kanyang anak.
Wala kang karapatang itanong yan, Caspian. Ang mariing sagot ni Celestine. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa pagpipigil. Ang batang nakita mo ay ang tanging dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. Siya ang liwanag ko sa gitna ng kadilimang idinulot niyo sa akin. At hinding-hindi ko papayagan na ang isang lalaking tumalikod sa kanyang asawa at anak sa gitna ng bagyo ay angkinin ang anumang bahagi ng buhay niya. But I know my own eyes, Celestine. I know that look. Lumapit si Caspian. Ang kanyang mga kamay ay nakaabot na tila nais humawak, ngunit agad na umatras si Celestine. 3 taon. 3 taon akong namuhay sa impyerno dahil akala ko ay wala na kayo. If that is my child, please, let me make it up to her. Let me be her father. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Celestine. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila mga basag na kristal na tumatama sa sahig. Father, nakalimutan mo na ba ang sinabi mo noon na baka bunga siya ng kataksilan ko na hindi mo sigurado kung sayo nga ang dinadala ko? Ang mga salitang yon, Caspian, ay tila mga pako na bumaon sa kaluluwa ng anak ko bago pa man siya isilang. Napayuko si Caspian. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa tahimik na pag-iyak. Ang bawat salita ni Celestine ay isang katotohanang hindi niya matatatakasan. Ang kaniyang sariling mga salita noon ay bumabalik ngayon bilang mga latigo na humahagupit sa kaniyang konsensya. Lumabas ka na. Ang huling utos ni Celestine. Ang kaniyang boses ay naging malamig muli. Tila ang apoy ng galit kanina ay biglang naging yelo. Pirmahan mo ang mga papeles na yan at iwan mo sa labas ng pinto ko. Huwag mo nang susubukang pasukin ang personal kong espasyo kung ayaw mong bawiin ko ang lahat ng tulong na ibinibigay ko sa kumpanya nyo. Walang nagawa si Caspian kundi pulutin ang mga nagkalat na papel. Ang bawat pagdampot niya ay tila pagpulot din ng mga piraso ng kaniyang nawasak na dangal. Sa kaniyang paglabas, dahan-dahang isinara ni Celestine ang pinto. Nang marinig niya ang tunog ng pag-alis ni Caspian sa tapat ng kumpol ng kaniyang silid, doon lamang nang hina si Celestine. Napaupo siya sa gilid ng kama, ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa wallet kung saan naroon ang litrato ni Lumi. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Sa kabilang dulo ng mansyon, sa madilim na pasilyo, isang anino ang nakatayo. Si Althea ay kanina pa pala nakikinig sa usapan ng dalawa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim at ang kanyang mga kuko ay nagbaon sa kanyang sariling palad. Kaya pala ganoon na lang ang tapang mo, ang bulong ni Althea sa kaniyang sarili. Isang mapanganib na plano ang nagsisimulang mabuo sa kaniyang isipan. Isang batang ilustre. Kung hindi kita mapatumba sa pera, Celestine, sisiguraduhin kong ang anak mo ang magiging mitya ng iyong pagbagsak. Kinuha ni Althea ang kaniyang cellphone at may tinawagan. Ang tunog ng pagpindot niya sa screen ay tila mga huling segundo bago sumabog ang isang bomba. Hello? I need you to find a child. Her name is Lumi. At gusto ko malaman mo kung nasaan siya ngayon bago pa malaman ng buong mundo ang totoo. Habang ang gabi ay lumalalim, ang mansyon ng mga ilustre ay nananatiling tahimik sa labas. Ngunit sa loob nito ay may 3 pusong naglalaban-laban. Isang inang pilit na nagtatago ng sikreto, isang amang nagsisimulang maghabol sa nakaraan, at isang kontrabidang handang sumunog sa lahat upang manatili sa itaas. Ang tanging maririnig sa katahimikan ay ang mahinang tunog ng hangin na humahampas sa mga dahon ng sampagita sa labas ng bintana. Ang mga bulaklak na muling itinalim ni Celestine, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang bango ay may kasama ng pangako ng isang madugong bukas. Ang bawat kuskos ng magaspang na tela sa kanyang mga palad ay tila isang paghiwa
sa kanyang natitirang dignidad. Si Doña Imelda, ang reyna ng mataas na lipunan na dati ay ni hindi pinadadapuan ng langaw ang kaniyang mga balat, ay nakaluhod ngayon sa harap ng isang palanggana sa likod ng mansyon. Ang tubig na puno ng bula ay tila isang malapot na putik na nagpapadumi sa kanyang mga daliri na dati ay nababalutan ng pinakamamahaling brilyante. Hindi ko na kaya ito, Caspian. Ang sakit na ng likod ko. Tignan mo ang mga kamay ko. Sugat-sugat na dahil sa sabon. Ang pagmamakaawa ni Imelda habang nakatingin sa kanyang anak na nakatayo sa kanyang tabi. May hawak na timba ng tubig. Tiisin mo muna, ma. Ito lang ang tanging paraan para hindi tayo palayasin ni Celestine. Ang mahinang sagot ni Caspian. Ang kaniyang boses ay puno ng pait. Masakit para sa kanya na makita ang kaniyang ina sa ganoong kalagayan, ngunit alam niyang ito ang kabayaran ng kanilang mga kasalanan. Mula sa itaas ng beranda, nakatanaw si Celestine habang humihigop ng mainit na kape. Ang kaniyang pulang gown ay sumasayaw sa ihip ng hangin, tila isang babala ng panganib. Ang kaniyang mukha ay walang emosyon, parang isang estatwa ng hustisya na nakatingin sa mga makasalanan. Ngunit sa loob ng kaniyang dibdib, may isang bahagi ng kaniyang puso na tila nakakaramdam ng lamat. Akala niya ay magiging masaya siya kapag nakita niyang nagdurusa ang kaniyang mga kaaway. Ngunit ang nararamdaman niya ngayon ay isang malalim at malamig na kawalan. Sapat na ba ito para pambayad sa buhay ng anak ko na muntik nang mawala? Ang bulong ni Celestine sa kanyang sarili. Nang sumapit ang hapon, isang serye ng mga marangyang sasakyan ang pumasok sa bakuran. Ang tunog ng mga bumubukas na pinto ng sasakyan at ang halakhak ng mga kababaihan ay pumuno sa katahimikan ng mansyon. Sila ang mga dating kaibigan ni Doña Imelda, ang mga donya na dati ay kasama niya sa bawat party at laro ng mahjong. "Welcome, ladies. Please have a seat in the garden." Ang bati ni Celestine nang may matamis ng ngiti. "I invited you here to see the new renovations of the mansion and of course to enjoy some refreshments." Lutang ang kaba sa dibdib ni Imelda habang inilalabas niya ang tray ng mga inumin. Nakasuot siya ng uniforme ng katulong, ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng make-up. Nang lumabas siya sa garden, ang mga tawa ng kanyang mga kaibigan ay biglang naputol. Ang katahimikan ay naging nakakabingi, tila bawat isa sa kanila ay nakakita ng isang katatakutan. "Imelda, is that you?" Ang tanong ni Doña Victoria, ang pinakamatalik na kaibigan ni Imelda noon, habang itinatakip ang kanyang kamay sa kanyang bibig upang itago ang isang mapang-uyam ng ngiti. "Yes, Doña Victoria. She is my new head of household staff." Ang singit ni Celestine, ang kanyang boses, ay puno ng irony. "Imelda, serve the tea. Make sure you don't spill anything on Doña Victoria's expensive dress. Alam mo naman kung gaano kahirap maglaba, di ba?" Napayuko si Imelda. Ang tray sa kaniyang kamay ay nayanig. Lumilikha ng tunog ng nagkiskisang porselana. Ang bawat hakbang niya patungo sa mga ito ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang mga bulong at pasimpleng sulyap ng kanyang mga dating kaibigan ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang kaluluwa. "Ito na po ang tiyaan niyo," ang mahinang usal ni Imelda. Sa kaniyang pagmamadali at panginginig, bahagyang tumalsik ang mainit na tubig sa kamay ni Victoria. "Ouch! Ang init! Imelda? Ano ba? Wala ka na ba talagang kwenta kahit sa pagsaserve lang?" Ang bulyaw ni Victoria. Lalapit sana si Caspian upang tulungan ang kanyang ina, ngunit mabilis siyang hinarang ni Celestine. Ang pagkakahawak ni Celestine sa kanyang braso ay mahigpit. "Hayaan mo siya, Caspian. Utang niya ito sa akin. Hayaan mong matutunan niya ang pakiramdam ng hiyain sa harap ng maraming tao. Ang pakiramdam na ibinigay niya sa akin nung ako ang pinagmumukha niyang tanga sa bahay na ito."
Nang makaalis ang mga panauhin, ang mansyon ay muling binalot ng isang mabigat na katahimikan. Si Imelda ay napaupo sa sahig ng kusina. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga pisnging wala ng kinang. Ang kanyang pride ay tuluyan ng nawasak, naging abo sa harap ng mga taong kanyang kinatatakutan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang anino ang lumitaw sa pinto ng kusina. Si Althea ay nakatayo doon. Ang kaniyang mga mata ay puno ng isang mapanganib na ningning. Hindi siya lumapit upang aliwin ang matanda. Sa halip may hawak siyang isang piraso ng papel. Huwag kang umiyak, Doña Imelda. May paraan pa para mabaliktad ang sitwasyon. Ang bulong ni Althea, ang kaniyang boses ay tila ahas na bumubulong ng tukso. Agad na tumayo si Imelda, pinupunasan ang kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Wala na tayong pera. Wala na tayong kapangyarihan. Wala nga tayong pera. Pero may alas tayo laban kay Celestine. Iniharap ni Althea ang papel. Ito ay isang resulta ng isang background check na kaniyang ipinagawa. Alam ko na kung nasaan ang batang nasa litrato. Ang pangalan niya ay Lumi. At alam ko rin kung sino ang tunay na kumuha sa kanya. Mula sa ospital, 3 taon na ang nakalilipas. Nanlaki ang mga mata ni Imelda. Kung makuha natin ang batang iyon, mapipilitan si Celestine na ibalik ang lahat sa atin. Exactly. Ang nakakatakot ng ngiti ni Althea. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis bago pa malaman ni Celestine na alam na natin ang sikreto niya. Sa itaas, sa kaniyang silid, nakaramdam si Celestine ng isang biglaang kaba. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang dilim ay tila mas lalong kumakapal. Ang kanyang cellphone ay biglang umilaw. Isang text message mula sa kanyang papa, si Don Victorio. Celestine, may mga hindi kilalang tao na umaaligid sa mansyon dito sa probinsya. Bantayan mo ang sarili mo. I'm moving Lumi to a safer location. Nabitawan ni Celestine ang kaniyang cellphone. Ang kaniyang puso ay tumibok ng napakabilis. Ang bawat pintig nito ay tila isang babala ng paparating na sakuna. Ang kaniyang paghihiganti ay tila naging isang patibong na ngayon ay nagsisimulang sumakal sa kaniyang kaisa-isang kayamanan. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kaniyang pag-iisip. Ang tunog ng katok ay mabilis at desperado. Celestine, buksan mo ang pinto. Ang sigaw ni Caspian mula sa labas. May kailangan kang malaman tungkol kay Althea. Nakita ko siyang may kausap sa telepono. May binabanggit siyang bata. May binabanggit siyang Lumi. Nang buksan ni Celestine ang pinto, ang kaniyang mukha ay kasing puti na ng pader. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang inang takot at isang amang nagsisimulang makakita ng katotohanan. Ngunit sa labas ng mansyon, isang itim na van ang dahan-dahang umaalis, lulakan. Ang isang lihim na magpapabago sa kanilang buhay, magpakailanman. Anong sinabi mo, Caspian? Ulitin mo. Ang boses ni Celestine ay parang isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa gilid ng pinto. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa matigas na kahoy. Sa harap niya, si Caspian ay humihingal. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay puno ng isang katotohanang matagal nang itinatago ng tadhana. Narinig ko si Althea, Celestine. May kausap siya sa telepono. Binanggit niya ang pangalang Lumi. Sabi niya, kailangang makuha ang bata bago pa lumabas ang resulta ng DNA. Ang mabilis na paliwanag ni Caspian. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang kaniyang boses ay naging isang pagsusumamo. Tell me the truth, Celestine. Si Lumi ba? Siya ba ang anak ko? Siya ba ang batang ipinaglaban mo noong gabing itinaboy kita? Bago pa makasagot si Celestine, ang tunog ng isang sasakyan na dahan-dahang humihinto sa tapat ng mansyon ang bumasag sa kanilang paghaharap. Ang tunog ng gulong sa ibabaw ng graba ay tila isang hudyat ng bagong yugto.
Bumukas ang pintuan ng sasakyan at lumabas si Don Victorio. Hawak ang kamay ng isang maliit na batang babae. Dahil sa banta ng panganib sa probinsya, nagpasya si Victorio na dalhin si Lumi sa mansyon sa paniniwalang mas mababantayan niya ang bata sa ilalim ng kaniyang sariling mga mata. Ngunit hindi niya alam na ang pagdadala sa bata rito ay tila paglalagay sa isang munting tupa sa gitna ng kuta ng mga lobo. Mommy! Ang masayang sigaw ni Lumi nang makita niya si Celestine sa beranda. Binitawan niya ang kamay ng kaniyang lolo at mabilis na tumakbo patungo sa kaniyang ina. Napatigil ang mundo ni Caspian. Ang kaniyang paningin ay nakatuon lamang sa maliit na batang tumatakbo. Ang bawat hakbang ni Lumi ay tila isang pintig ng puso ni Caspian na matagal nang nawala. Nang makarating ang bata sa paanan ng hagdan, tumigil ito dahil nakaharang si Caspian. Tumingala si Lumi. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa ni Caspian ay naglaho na parang usok. Ang mga mata ng bata, ang malalalim at itim na mga mata na tila may sariling liwanag, ay katulad ng mga mata ng kaniyang ama at ng kaniyang namayapang lolo. Ang Lumi sa kaliwang pisngi ng bata ay tila isang tatak ng pagiging isang ilustre. Hello po, ang mahinang bati ni Lumi. Ang kaniyang boses ay kasing lamig ng huni ng ibon sa umaga. Kayo po ba ang driver ni Mommy? Naramdaman ni Caspian ang isang matinding kirot sa kaniyang lalamunan. Nais niyang sumigaw, nais niyang lumuhod at yakapin ang bata. Ngunit ang kaniyang katawan ay tila naging bato. Ang salitang driver ay tila isang sampal ng realidad, isang paalala na sa mata ng kaniyang sariling anak, siya ay isang estranghero lamang na naninilbihan sa kanilang pamilya. Oo, ako nga. Ang tanging lumabas sa bibig ni Caspian. Dahan-dahan siyang lumuhod upang maging kapantay ang bata. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang pinagmamasdan ang mukha ni Lumi. Bakit po? Bakit po kayo umiiyak? Ang tanong ni Lumi habang ang kaniyang maliliit na daliri ay dahan-dahang lumapit sa pisngi ni Caspian upang pahirin ang isang luhang hindi namamalayang pumatak. Sad po ba kayo? Ang haplos na yon ay tila isang kuryente na dumaloy sa buong pagkatao ni Caspian. Ang lambot ng balat ng kaniyang anak ay tila isang gamot sa kaniyang sugatang kaluluwa. Lumi, come here! Ang malamig at otoridad na boses ni Celestine ay pumutol sa sandali. Mabilis siyang bumaba ng hagdan at binuhat ang bata. Inilalayo ito mula kay Caspian. Ang kaniyang tingin sa lalaki ay puno ng babala. Mr. Ilustre, bumalik ka na sa trabaho mo. Linisin mo ang sasakyan, aalis tayo mamaya. Pumasok si Celestine sa loob ng mansyon kasama ang bata at si Don Victorio. Naiwan si Caspian sa gitna ng driveway. Ang kaniyang palad ay nakahawak pa rin sa kaniyang pisngi. Tila pilit na itinatago ang init ng haplos ni Lumi. Sa loob ng mansyon, sa madilim na pasilyo ng ikalawang palapag, si Doña Imelda ay nakatayo sa likod ng malaking haligi. Kanina pa siya nakikinig at nanonood mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa bata. Ngayon, wala na siyang duda. Ang batang yun ay may dugo ng mga ilustre. Isang halo ng galit at takot ang namuo sa kanyang dibdib. Galit dahil ang batang yon ang magiging hadlang sa kanyang pagbawi ng yaman, at takot dahil alam niyang kapag nalaman ni Caspian ang buong katotohanan, tuluyan na siyang itatakwil ng kanyang anak. Kailangang mawala ang batang iyan, ang bulong ni Imelda sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang malapot na lason. Samantala, sa kusina, si Lumi ay masayang kumakain ng merienda habang binabantayan ni Yaya Lita. Kinuha ni Lumi ang isang maliit na candy mula sa kanyang bulsa at inabot ito sa matanda. Para kay Kuya Driver po ito, Yaya. Mukha po kasi siyang sobrang lungkot. Nang makita ni Celestine ang eksenang yon mula sa pinto, naramdaman niya ang isang matinding dusa. Alam niyang
Hindi niya habang buhay na maitatago ang katotohanan. Ang bawat tibok ng puso ni Lumi ay tila isang orasan na nagbibilang ng oras bago sumabog ang lahat ng sikretong kaniyang itinanim. Lumapit si Celestine sa bintana at nakita si Caspian sa labas. Ang lalaki ay hindi naglilinis ng sasakyan. Nakatayo lang ito, nakatingin sa direksyon ng kusina. Ang kaniyang mukha ay balot ng isang pighating, mas malalim pa sa karagatan. Sa kabilang dulo ng linya ng telepono ni Althea, nakasalukuyang nagtatago sa isang hotel. Isang lalaki ang sumagot. Nahanap na namin ang bata, ma'am. Nasa mansyon na siya. Ano ang susunod na utos? Hintayin niyo ang pagkakataong umalis si Celestine at ang matandang si Victorio. Ang utos ni Althea habang pinagmamasdan ang kaniyang mga kuko. Kunin niyo ang bata at kung may humarang, huwag kayong mag-atubiling gamitin ang kamay niyo. Ang gabi ay dahan-dahang lumulukob sa mansyon ng mga ilustre. Ang bango ng sampagita sa paligid ay tila naging matapang at nakakalasing. Tila isang huling paalam bago ang isang madugong labanan para sa kaisa-isang buhay na nag-uugnay sa kanilang lahat. Akala mo ba ay habang buhay mong maitatago ang baho ng iyong nakaraan, Althea? Ang katotohanan ay parang tubig. Gaano mo man subukang ikulong sa iyong mga palad, makakahanap at makakahanap ito ng butas para lumabas. Ang boses ni Celestine ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala ng mansyon, kasing talim ng isang bagong hasang kutsilyo. Nakatayo siya sa gitna, ang kanyang anino ay mahaba at madilim sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon. Sa harap niya, si Althea ay pilit na itinatago ang kanyang panginginig sa likod ng isang mapang-uyam ng ngiti, habang si Caspian at si Doña Imelda ay nakatayo sa gilid, lito at balisa. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang pumasok si Yaya Lita. Ang kaniyang mga kamay ay may hawak na isang lumang kahon na gawa sa pelus, puno ng alikabok at amoy ng nakaraan. Ang matanda ay hindi tumitingin kanino man. Ang kaniyang mga mata ay nakatuon lamang sa kahon, na tila ba ito ay naglalaman ng isang sumpa. Ano na naman ang dramang ito, Celestine? Ang bulyaw ni Althea. Ang kanyang boses ay tumataas sa nerbiyos. If you invited me here just to show me some old junk, I'm leaving. Hindi ka aalis, Althea. Hindi hanggat hindi mo nakikita ang mga original na kopya ng mga litratong ipinakita mo kay Caspian 3 taon na ang nakalilipas. Ang sagot ni Celestine. Kinuha niya ang mga larawan mula sa kahon at isa-isang inilapag sa mesa. Ang bawat pagbagsak ng larawan sa kahoy na mesa ay tila isang malakas na tunog ng tambol sa pandinig ni Caspian. Lumapit ang lalaki. Ang kanyang hininga ay nagiging mabigat. Doon, nakita niya ang mga litrato ni Tala na nakikipagkita sa ibang lalaki. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito putol. Makikita sa gilid ng larawan ang kamay ni Althea na nag-aabot ng pera sa lalaking nasa litrato. Isang bayarang aktor. Naramdaman ni Caspian ang isang matinding panlalamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinitignan ang ebidensya ng kanyang sariling pagkabulag. At hindi lang yan, Caspian. Ang patuloy ni Celestine, ang kanyang boses ay naging mas malalim at puno ng pait. Lita, ipakita mo ang isa pang laman ng kahon. Inilabas ni Yaya Lita ang isang maliit na bote ng gamot at isang logbook. Doña Imelda, pasensya na po. Sa loob ng 3 taon, palihim kong pinagmamasdan si Althea. Ang gamot na ito, hindi ito pampababa ng blood pressure nyo. Ito ay isang uri ng lason na dahan-dahang nagpapahina sa inyong puso. Ipinaghahalo niya ito sa inyong tsaa araw-araw para magmukha kayong may sakit at lalong maging mainit ang ulo nyo kay Tala. Ang mukha ni Doña Imelda ay naging kasing puti ng kanyang mga perlas. Tumingin siya kay Althea, ang babaeng itinuring niyang kakampi at anak-anakan. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang pagtataksil na ito ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya sa buhay. Hayop ka, Althea! Ang sigaw ni Caspian.
Ang kaniyang boses ay punong-puno ng puot. Isang halimaw na nagtatago sa likod ng magandang mukha. Sinira mo ang buhay ko. Pinatay mo ang asawa ko sa isipan ko dahil sa mga kasinungalingan mo. Caspian, listen to me. I did it for us. I did it because I love you. Ang pagsusumamo ni Althea, sinusubukang hawakan ang braso ni Caspian, ngunit marahas siyang itinulak ng lalaki. Huwag mong banggitin ang salitang pag-ibig dahil dinudumihan mo ang kahulugan nito. Ang bulyaw ni Caspian. Napaluhod siya sa sahig. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kaniyang ulo. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na gumuho at tumama sa kanya. Lahat ng kanyang galit kay Tala noon, lahat ng kanyang pagtataboy dito, lahat ay base sa isang malaking kasinungalingan. Tumingin si Celestine sa naghihinagpis na si Caspian. Sa loob-loob niya, naramdaman niya ang isang bahagyang tagumpay, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay masyadong malalim para maghilom ng ganoon na lamang. Ang pagsisisi ay laging nasa huli, Caspian. Ngunit ang katarungan ay laging dumarating sa tamang panahon. Biglang umalingaw-ngaw ang palakas na huni ng mga sasakyang may asul at pulang ilaw mula sa labas ng mansyon. Ang tunog ng mga sirena ay tila isang hudyat ng katapusan para kay Althea. Ano ito? Celestine, anong ginawa mo? Ang sigaw ni Althea habang sinusubukang tumakas patungo sa likurang pinto. Ngunit hinarangan siya ng mga bodyguard ni Don Victorio. Tinawagan ko ang mga pulis, Althea, hindi lang dahil sa panloloko at paglalason mo kay Doña Imelda. Ang malamig na sabi ni Celestine habang lumalapit sa kanya. Kundi dahil sa tangka mong pagdukot sa anak ko. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga tauhan mong umaaligid sa amin? Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ang kaniyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang kaniyang buong katawan ay nanginginig sa takot habang papasok ang mga pulis sa loob ng sala. Althea Gonzalez, you are under arrest. Ang anunsyo ng opisyal habang inilalagay ang mga posas sa kaniyang mga kamay. Ang tunog ng nagkiskisang bakal ay tila isang huling tuldok sa kaniyang masamang balak. Habang hinihila si Althea palabas, ang kaniyang mga sigaw at mura ay unti-unting nawawala sa katahimikan ng gabi. Naiwan sa sala si Caspian na nananatiling nakaluhod sa sahig, umiiyak ng walang tunog. Si Doña Imelda naman ay nakaupo sa kaniyang upuan, nakatingin sa kawalan, tila isang rebultong nawalan ng kaluluwa. Lumapit si Celestine kay Caspian. Ang kaniyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi maipaliwanag. Isang halo-halong galit, awa at pagod. Ngayon, alam mo na ang totoo. Ngunit ang katotohanan ay hindi makakabura sa sakit ng nakaraan. Ang sugat na ibinigay mo sa akin, Caspian, ay hindi kayang pagalingin ng kahit anong tawad. Tumalikod si Celestine at nagsimulang maglakad paakyat sa hagdan. Ngunit bago siya makarating sa itaas, narinig niya ang mahinang boses ni Caspian. Celestine, please, huwag mo kaming iwan. Hayaan mong bawiin ko ang lahat. Hayaan mong maging ama ako kay Lumi. Huminto si Celestine, ngunit hindi siya lumingon. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Tila isang ibong naghahanap ng laya. Isang katanungan ang naiwan sa hangin. Mas mabigat pa sa bawat salitang binitawan nila ngayong gabi. Maaari pa bang mabuo ang isang kristal na dinurog na ng panahon at pagkakamali? Mula sa labas, ang liwanag ng buwan ay pumasok sa bintana. Tumatama sa mga piraso ng basag na florera sa sahig. Isang simbolo ng isang pamilyang pilit na binubuo. Ngunit puno pa rin ng matatalim na gilid na maaring muling makasugat. Tapos na ang paghahari mo, Imelda. Oras na para bayaran mo ang bawat buhay na ninakaw mo mula sa amin. Ang boses ni Don Victorio ay gumuho sa katahimikan ng sala, kasing lamig ng semento ng isang libingan. Nakatayo siya sa tabi ni Celestine. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking anino na lumulukokob sa naguguluhan
at nanghihinang anyo ni Doña Imelda. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang lumang dokumento na may mantsa ng panahon, ngunit ang bawat salita doon ay sariwa pa rin sa kanyang alaala. Dahan-dahan nanginig ang buong katawan ni Imelda habang nakatingin sa kanyang dating kaaway. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamataas ay ngayon ay puno na ng isang hindi maikakailang takot. Anong pinagsasabi mo, Victorio? Wala akong ninakaw sa inyo. Kusa kayong umalis dahil sa kahihiyan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Victorio. Kahihiyan. O dahil sa mga kasinungalingang itinanim mo, narito ang ebidensya ng iyong pag-frame sa akin sa kaso ng pagnanakaw 30 taon na ang nakalilipas. Ginamit mo ang kapangyarihan ng mga ilustre para makuha ang lupain ng aking pamilya at itaboy ako palayo sa asawa at anak ko. Naramdaman ni Caspian ang isang matinding dagok sa kaniyang dibdib. Tumingin siya sa kaniyang ina. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Tu ba ito? Ninakawan niyo ang pamilya ni Victorio? Ang pamilya ni Tala? Hindi makasagot si Imelda. Ang kaniyang lalamunan ay tila binarahan ng kaniyang sariling mga kasalanan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang paghuhukom. At ang pinakamasakit sa lahat, ang pagpapatuloy ni Celestine, ang kaniyang boses ay gumaralgal sa nakatagong pighati habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang biyenan. Ang nanay ko, si Maria, nang mahanap niya ang katotohanan, nakiusap siya sa iyo na itama ang lahat. Ngunit mas pinili mong panoorin siyang mamatay sa gitna ng lansangan matapos ang aksidente dahil tumanggi kang magbigay ng tulong medikal. Hinayaan mo siyang malagutan ng hininga dahil natatakot kang mabunyag ang iyong mga sikreto. Isang malakas na singhap ang kumawala sa mga labi ni Caspian. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na gumuho sa kanyang kinaroroonan. Ang kanyang ina, ang babaeng itinuring niyang huwaran ng moralidad, ay isang mamamatay tao sa kanyang paningin. Bakit, Ma? Bakit niyo nagawa iyon? Paano niyo nagawang sakta ng pamilya ng babaeng pinili kong mahalin? Ginawa ko yon para sa iyo, Caspian, para sa pangalan ng mga ilustre. Ang desperadong sigaw ni Imelda habang sinusubukang hawakan ang kamay ng anak. Hindi ko pwedeng hayaan na maging dumi tayo sa lipunan. Marahas na binawi ni Caspian ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding pagkamuhi. Ang tanging dumi sa pamilyang ito ay ang iyong mga kamay, Ma. At sa araw na ito, hindi lang si Tala ang nawala sa iyo. Nawala na rin ang anak mo. Nanghina ang mga tuhod ni Imelda at tuluyan siyang napaupo sa sahig. Ang tunog ng kaniyang pagbagsak ay tila isang huling hudyat ng kaniyang pagkatalo. Ang kaniyang marangyang mansyon, ang kaniyang mga perlas, at ang kaniyang anak. Lahat ay dahan-dahang naglalaho sa kaniyang paningin. Lumapit si Celestine at dahan-dahang tinanggal ang gintong agnos mula sa kaniyang leeg. Inilapag niya ito sa harap ni Imelda sa gitna ng basag na mga piraso ng kanilang nakaraan. Ang tunog ng ginto na tumatama sa sahig ay tila isang hatol na hindi na mababago. Ito ang kabayaran sa lahat ng luha ko, Doña Imelda. Ang agnos na ito ay sumisimbolo sa aking nanay na kinuha mo sa akin. Ngayon, iiwan kita sa bahay na ito. Isang bahay na wala ng laman, kundi ang mga multo ng iyong mga biktima. Mabuhay ka sa bawat segundong alam mong wala ka ng anak na titingala sa iyo. Mula sa dilim ng pasilyo, lumabas si Caspian dala ang kaniyang mga maleta. Wala siyang dinalang kahit anong yaman mula sa mansyon. Ang kaniyang mukha ay balot ng isang determinasyong hindi kailanman nakita ni Celestine noon. I'm leaving, Ma, ang huling sabi ni Caspian. Hindi siya lumingon. Naglakad siya patungo sa pintuan. Ang kaniyang bawat hakbang ay may dalang bigat ng paglaya. Huwag mo na akong hahanapin. Simula na ngayon, wala ng Caspian ilustre. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Naiwan si Imelda
Sa gitna ng malawak na sala, mag-isa, habang ang anino ng kanyang mga kasalanan ay unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga sigaw ng pagsusumamo ay walang nakinig, kundi ang katahimikan ng gabi. Tumingin si Celestine sa kanyang papa. Ang kanyang puso ay mabigat, ngunit may isang bahagi nito na sa wakas ay nakaramdam ng katahimikan. Ang hangin sa labas ay umiihip, dinadala ang bango ng sampagita na tila isang huling paalam sa isang madilim na kabanata. Ngunit sa kabilang panig ng kalsada, nakatayo si Caspian sa gitna ng dilim, nakatingin sa bintana ng silid ni Lumi. Isang tanong ang nananatiling nakabitin sa kanyang isipan. Mas mabigat pa sa anumang pasakit na kanyang dinaanan. Saan magsisimula ang isang lalaking wala ng pangalan, wala ng yaman, at wala ng karapatang tawaging ama? Hindi sapat ang salitang patawad para dugtungan ang mga pangarap na ako mismo ang bumasag. Ang boses ni Caspian ay tila nalunod sa ingay ng malakas na ulan at ang ugong ng mga makina sa bentaw ng Maynila. Wala na ang makinis at mamahaling suot ng isang tagapagmana. Ang kanyang katawan ay nababalutan na ng dumi, pawis at amoy ng dagat. Ang kanyang mga palad, na dati ay tanging panulat lamang ang hawak, ngayon ay puno na ng kalyo mula sa pagbubuhat ng mabibigat na kargamento araw-araw. Sa malayo, sa loob ng kanyang sasakyan, pinagmamasdan ni Celestine ang lalaking dati niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. Nakita niya kung paano bumagsak ang isang mabigat na sako sa balikat ni Caspian at kung paano ito pilit na tumatayo kahit nanginginig na ang kaniyang mga tuhod. Bawat sentimo na kinikita ni Caspian sa bentaw ay hindi niya ginagastos. Palihim niya itong inihuhulog sa Tala Foundation, ang charity na itinayo ni Celestine para sa mga inang biktima ng karahasan. Mommy, bakit po tayo narito? Ang mahinang tanong ni Lumi mula sa likurang upuan. Nasaan na po si Kuya Driver? I miss him. Gusto ko po sana siyang bigyan ng drawing ko. Naramdaman ni Celestine ang isang matinding kirot sa kaniyang dibdib. Ang bawat tanong ni Lumi ay tila isang karayom na tumutusok sa kaniyang puso. May mahalaga lang siyang ginagawa, Lumi. Hayaan muna natin siya. Lumabas si Celestine ng sasakyan, bit-bit ang isang payong. Ang tunog ng mga patak ng ulan sa telang itim ay tila isang malungkot na ritmo. Naglakad siya patungo sa kinalalagyan ni Caspian. Nang mapansin ng lalaki ang kanyang presensya, agad itong napatigil. Ang tubig ulan ay dumadaloy sa mukha ni Caspian, humahalo sa kanyang mga luha na hindi niya na kailangang itago pa. Bakit mo ginagawa ito, Caspian? Ang tanong ni Celestine. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pagod. Sa tingin mo ba, kapag nagpakapagod ka riyan, ay mabubura ang lahat ng ginawa mo? You are an ilustre. Hindi mo kailangang magpakababa ng ganito. Wala na ang ilustre na kilala mo, Celestine. Ang paos na sagot ni Caspian habang ibinababa ang kargamento. Ang kanyang hininga ay gumaralgal. Gusto kong maramdaman ang bigat na dinala mo noong gabing itinapon kita. Gusto kong malaman kung paano mabuhay nang walang pangalan, walang pera, at tanging ang bigat ng kasalanan ang pasan. This is my penance. This is the only way I can look at myself in the mirror. Hindi kita mapapatawad ng ganoon lang, Caspian, ang mariing sabi ni Celestine, bagaman ang kanyang mga mata ay nagsisimula na ring mangilid ang luha. Ang tiwala ay parang kristal. Kapag nabasag, kahit anong pandikit ang gamitin mo, kitang-kita pa rin ang mga lamat. Alam ko, ang mahinang tugon ni Caspian, at hindi ako naghihintay ng kapatawaran. Gusto ko lang malaman niyo ni Lumi na may isang lalaking handang mamatay para lang mabawi ang isang segundo ng inyong nangiti. Isang malakas na sigaw mula sa dulo ng bentaw ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Ang tunog ng mga nagbabagsakang kagamitan at ang hiyaw ng takot ay pumuno sa hangin. Isang malaking container ang hindi maayos na naikabit sa crane.
at dahan-dahang nawawalan ng balanse. Sa ilalim nito, isang batang lalaki na anak ng isa sa mga manggagawa ang naglalaro. Hindi namamalayan ang nagbabadyang panganib. Ang bata! Ang sigaw ni Celestine, ang kaniyang payong ay nahulog sa lupa. Walang pag-aalinlangang tumakbo si Caspian. Ang kaniyang mga paa ay tila lumilipad sa gitna ng madulas na daan. Sa sandaling ang dambuhalang bakal ay bumagsak, narinig ang isang malakas na tunog ng pagtama ng metal sa semento na naging sanhi ng pagyanig ng lupa sa paligid. Ang makapal na alikabok at usok ay bumalot sa paligid. Caspian! Ang hiyaw ni Celestine. Ang kaniyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang takot na kaniyang naramdaman, 3 taon na, ang nakalilipas, ay muling bumalik. Mas matindi at mas masakit. Nang dahan-dahang humupa ang usok, nakita nila si Caspian na nakadapa sa semento. Yakap-yakap ang bata sa kaniyang ilalim. Ang kaniyang binti ay naipit sa gilid ng malaking container at ang dugo ay dahan-dahang humahalo sa tubig ulan sa sahig. Ang katahimikan na sumunod ay naging nakakabingi. Tila ang mundo ay huminto sa pag-ikot para sa isang taong nag-alay ng kaniyang buhay para sa iba. Tala, si Lumi. Ang tanging mahinang usal ni Caspian bago tuluyang pumikit ang kaniyang mga mata. Ang kaniyang mukha ay mapayapa. Tila sa wakas ay nahanap na niya ang paraan upang mabayaran ang kaniyang mga utang. Tumakbo si Celestine patungo sa kanya. Ang kaniyang mga luha ay malayang dumadaloy. Sa gitna ng trahedyang yon, isang tanong ang umaling-awngaw sa kaniyang isipan, mas malakas pa sa kahit anong galit o hantuhod. Kailangan bang mawala ang isang tao bago natin maunawaan ang tunay na halaga ng pagpapatawad? Mula sa sasakyan, nakatingin si Lumi. Ang kaniyang munting kamay ay nakadikit sa salamin ng bintana. Ang kaniyang mga mata ay puno ng katanungan habang pinagmamasdan ang kaniyang ina na nakaluhod sa tabi ng lalaking tinatawag niyang driver sa gitna ng duguan at basang kalsada. Ang puting kisame ng ospital ay tila isang malawak na disyerto ng kawalan. Ang amoy ng antiseptic at gamot ay nanunuot sa bawat hininga. Isang paalala na ang buhay ay nakasabit lamang sa isang manipis na sinulid. Sa loob ng silid, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng heart monitor, isang regular at matapat na ritmo na nagpapatunay na ang puso ni Caspian ay lumalaban pa rin, bagaman ang kaniyang katawan ay tila sumuko na sa pagod. Nakatayo si Celestine sa gilid ng bintana, pinagmamasdan ng unti-unting paghuhupa ng ulan sa labas. Ang kaniyang mga mata ay malalim ang itim na bilog, tanda ng ilang gabing walang tulog. Sa kaniyang likuran, nakaupo si Don Victorio sa isang sofa, habang si Lumi ay mahimbing na natutulog sa kaniyang tabi, yakap ang isang manika. Buhay siya, Celestine. Iyon ang mahalaga. Ang mahinang sabi ni Victorio. Sabi ng mga doktor, milagro na hindi nadurog ang kanyang binti ng tuluyan. He will walk again, but it will take time. Bakit niya ginawa iyon, Papa? Ang tanong ni Celestine. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na bubog. Bakit kailangang itaya niya ang buhay niya para sa isang batang hindi naman niya kakilala? Dahil gusto niyang patunayan na hindi na siya ang lalaking nakilala mo noon. Sagot ng matanda habang hinahaplos ang buhok ni Lumi. Minsan, ang tao ay kailangang mamatay sa sarili niyang mga mata para muling isilang bilang isang bagong nilalang. Buisang mahinang paggalaw mula sa kama ang kumuha sa atensyon ni Celestine. Dahan-dahang iminulat ni Caspian ang kaniyang mga mata. Ang kaniyang paningin ay malabo. Ngunit ang unang bagay na kaniyang hinanap ay ang anino ng babaeng kaniyang pinagkakautangan ng buhay. Tala. Ang paos na bulong ni Caspian. Lumapit si Celestine sa kanya. Hindi niya mapigilan ang panginginig ng kaniyang kamay nang hawakan niya ang malamig na palad ng lalaki. Huwag ka munang magsalita. Magpahinga ka. Ang bata. Okay ba siya? Ang tanong ni Caspian
Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ligtas ang bata, Caspian. Ligtas siya dahil sa'yo. Ang sagot ni Celestine. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at dumapo sa braso ni Caspian. Bakit ka ba ganyan? Akala mo ba ay matutuwa ako kapag namatay ka? Akala mo ba ay iyon ang kabayaran na gusto ko? Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Caspian. Gusto ko lang na kapag dumating ang araw na malaman ni Lumi ang totoo, hindi niya ikahiya na ako ang kaniyang ama. I want to be someone worthy of her drawing. Natahimik si Celestine. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader ng galit na itinayo niya sa loob ng 3 taon ay tila dahan-dahang gumuho. Hindi nito nabura ang nakaraan, ngunit binigyan nito ng puwang ang hinaharap. Pagkalipas ng ilang linggo, ang katarungan ay tuluyan ng naningil. Si Althea ay nahatulan ng pagkakakulong dahil sa kanyang mga krimen. Si Doña Imelda naman, matapos makuha ang lahat ng kanyang ari-arian, ay nagpasya na pumasok sa isang retreat house sa probinsya upang doon gugulin ang kanyang natitirang mga araw sa panalangin at pagsisisi. Ang mansyon ng mga ilustre ay nanatili sa pangalan ni Celestine, ngunit ginawa niya itong isang shelter para sa mga ulila. Isang paraan upang bigyang buhay ang kaniyang sariling pinagmulan. Sa isang maaraw na hapon sa hardin ng mansyon, muling namukadkad ang mga sampagita. Ang kanilang bango ay tila isang awit ng tagumpay at kapayapaan. Nakaupo si Caspian sa isang wheelchair. Pinagmamasdan si Lumi na nagtatakbo sa damuhan. "Daddy, look! I made a crown for you." Ang sigaw ni Lumi habang lumalapit sa kanya. Isang korona na gawa sa mga puting bulaklak ang dahan-dahang ipinatong ng bata sa ulo ni Caspian. Napatigil ang hininga ni Caspian sa salitang daddy. Tumingin siya kay Celestine na nakatayo sa malapit. Tumango ang babae, isang senyales ng pagtanggap at pagpapatawad. Hindi man sila agad na magbabalikan bilang mag-asawa, ang mahalaga ay nagsisimula na silang maglakad sa iisang landas para sa kanilang anak. "Ang ganda naman nito, anak. Salamat," ang sabi ni Caspian habang niyayakap ang bata. Ang init ng katawan ni Lumi ay tila isang apoy na nagbibigay ng bagong buhay sa kaniyang nanlalamig na puso. Lumapit si Celestine at tumayo sa tabi ni Caspian. Hinawakan niya ang hawakan ng wheelchair at dahan-dahang itinuon ang paningin sa malawak na langit. Ang bawat sugat ay may panahon ng paghilom, Caspian. Hindi natin maibabalik ang kahapon, pero pwede nating ayusin ang bukas. Sapat na yon sa akin. Ang tugon ni Caspian habang hinahawakan ang kamay ni Celestine. Isang banayad at maingat na paghawak, puno ng respeto at bagong pangako. Ang hangin ay umiihip ng malumanay. Dinadala ang bango ng sampagita sa bawat sulok ng hardin. Ang mga ulap ay mapuputi at ang araw ay maliwanag. Tila ang buong mundo ay sumasaksi sa muling pagkabuo ng isang pamilyang winasak ng bagyo, ngunit pinagtibay ng pag-ibig at katarungan. Ngayon, ang bawat hakbang nila ay hindi na patungo sa paghihiganti, kundi patungo sa isang buhay na malaya sa tanikala ng nakaraan. Ang kwento ni Tala ay tapos na sa pagluluksa. Ang simula ni Celestine ay punong-puno na ng pag-asa. Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay tila ginto na dahan-dahang ibinubuhos sa malawak na bukiran ng mga sampagita sa probinsya. Ang bango ng mga puting bulaklak ay hindi na nakakalasing o masakit sa ilong. Sa halip, ito ay tila isang malambot na haplos ng kalikasan, isang amoy na nagdadala ng kapayapaan sa bawat pusong dumaan sa matinding unos. Nakatayo si Celestine sa gitna ng pilapil, suot ang isang puting bestido na sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang mga mamahaling alahas o ang kanyang itim na salamin na dati ay nagsisilbing baluti laban sa mundo. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa kalangitang wala ng bakas ng nagdaang bagyo. "Mommy, look! Napuno ko na ang basket ko." Ang masayang sigaw ni Lumi
habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang bata ay punong-puno ng sigla, ang kanyang tawa ay tila mga munting kampana na bumabasag sa katahimikan ng bukid. Sumunod sa likuran ng bata si Caspian. Maayos na ang kanyang paglalakad, bagaman may bahagyang bagal dahil sa natamong pinsala noon. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi nabakas ng pagod o pighati. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay, isang pagtingin na puno ng paggalang at pasasalamat. Celestine! Ang mahinang tawag ni Caspian. Inabot niya ang isang baso ng sariwang juice sa kanyang asawa. Sabi ni Don Victorio, handa na raw ang hapunan sa loob. Pinapatawag na tayo. Kinuha ni Celestine ang baso, ang kaniyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ni Caspian. Wala na ang kuryente ng galit o ang panginginig ng takot. Ang naroon na lamang ay ang init ng isang pagkakaibigang dahan-dahang muling binubuo sa ibabaw ng mga guho ng nakaraan. Nang lumingon sila sa malayo, nakita nila ang isang matandang lalaking nakatayo sa veranda ng bahay bakasyunan. Si Don Victorio ay nakangiti habang pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Sa wakas, ang katarungang ipinaglaban niya sa loob ng 3 dekada ay hindi na nauwi sa dugo, kundi sa isang bagong simula. Caspian, ang panimula ni Celestine habang nakatingin sa papalubog na araw. Tinanong mo ako noon kung napatawad na kita. Ang totoo, ang pagpapatawad ay hindi isang desisyon na ginagawa sa loob ng isang gabi. Ito ay isang proseso na parang pagtatanim ng mga bulaklak na ito. Kailangan ng sapat na panahon, tamang alaga, at pagtanggap na may mga bahagi ng halaman na kailangang mamatay para tumubo ang bago. Tumingin si Caspian sa kanya. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Handa akong maghintay, Celestine, kahit gaano pa katagal. Ang mahalaga ay hinayaan mo akong maging bahagi ng buhay niyo ni Lumi. Iyon pa lang, sapat na para sabihin kong napakaswerte ko na. Napangiti si Celestine, isang ngiting totoo, naabot hanggang sa kaniyang mga mata. Bukas, bibisita tayo sa retreat house. Gusto ni Lumi na makita ang kanyang Lola Imelda. Sabi ng Mother Superior, masunurin na raw siyang sumasali sa mga gawaing bahay doon. Marahil, nahanap na rin niya ang kaniyang sariling kapayapaan sa gitna ng katahimikan. Tumango si Caspian. Alam niyang ang kaniyang ina ay nasa mabuting kalagayan, malayo sa mga tukso ng kapangyarihan na minsan ay lumason sa kaniyang kaluluwa. Ang bawat isa sa kanila ay nahanap ang kani-kanilang paraan upang magbayad at maghilom. Binuhat ni Caspian si Lumi at nagsimula silang maglakad patungo sa bahay. Ang anino nilang tatlo ay nagdugtong-dugtong sa lupa. Tila isang matibay na kadena na hindi na muling mababasag ng anumang paninira. Huminto sandali si Celestine at lumingon sa huling pagkakataon sa bukiran. Sa kaniyang isipan, tila narinig niya ang bulong ng kanyang nanay na si Maria, kasabay ng bango ng sampagita na yumayakap sa kanya. Sa wakas, malaya na siya. Hindi na siya ang biktima ng mga ilustre. Hindi na siya ang babaeng itinapon sa ulan. Siya ay si Celestine, isang babaeng tumayo mula sa abo, isang inang nagbigay ng lahat, at isang anak na nagbalik ng dangal sa kaniyang lahi. Ang aral na kaniyang natutunan ay mananatili sa kaniyang puso magpakailanman. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa pangalan ng kaniyang asawa o sa yaman ng pamilyang kaniyang kinabibilangan. Ito ay nasusukat sa kaniyang banlin na bumangon mula sa pagkakalugmok, sa kaniyang lakas na magpatawad nang hindi nalilimutan ang kaniyang sariling halaga, at sa kaniyang kakayahang magmahal muli. Sa gitna ng isang pusong puno ng mga lamat, ang gabi ay dahan-dahang lumulukob, ngunit ang kadiliman ay hindi na nakakatakot. Dahil sa bawat pagsapit ng dilim, alam nilang laging may kasunod na umaga na may dalang bagong pag-asa at ang walang hanggang halimuyak ng mga bulaklak ng bukas.
At dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa ilalim ng langit na puno ng pangako at pag-ibig na muling nabuo mula sa mga guho ng kahapon. Minamahal kong mga tagapakinig, nais kong magpasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso sa inyong pagtangkilik at pagsama sa akin mula sa unang kabanata hanggang sa huling sandali ng kwentong ito. Ang inyong pakikinig ang naging inspirasyon ko upang bigyang buhay ang bawat salita at bawat damdamin ni Natala at Caspian. Ang pagsulat sa kwentong ito ay hindi naging madali para sa akin. Aminin ko, maraming gabi na tumitigil ako sa pag-type dahil sa bigat ng emosyon. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang kabanata kung saan si Tala ay itinapon sa ulan, mag-isa at sugatan. Sa bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata habang isinusulat ang eksenang yon, naisip ko ang libu-libong kababaihan na dumaranas ng katulad na pait sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay hango sa mga hibla ng katotohanan, mga kwento ng mga babaeng parang sampagita, mukhang marupok at madaling mayurakan, ngunit may taglay na bango at tibay na hindi kayang talunin ng anumang bagyo. Nais kong iwanan sa inyo ang mensahe ng pag-asa, tulad ng isang maliit na binhi na kailangang mabaon sa madilim na lupa bago maging isang malagong puno. Ang ating mga pagsubok ay bahagi lamang ng ating paglago. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng katapangan. Ito ay parang isang munting kandila sa gitna ng kadiliman. Maaring maliit, ngunit sapat upang ituro sa atin ang daan patungo sa liwanag. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, may isang katanungan na nais kong iwanan sa inyong mga puso. Pagkatapos ng lahat ng pasakit na idinulot ni Caspian at sa kanyang ginawang sakripisyo sa bentaw, sapat na ba ito upang siya ay tunay na mapatawad? Kung kayo ang nasa katayuan ni Tala, bubuksan niyo ba muli ang pintuan ng inyong puso para sa lalaking minsan ay naging mitya ng inyong pagbagsak? Sana ay nag-iwan ng kwentong ito ng isang munting apoy ng inspirasyon sa inyong mga buhay. Kung naging bahagi man kami ng inyong araw, habang kayo ay nagtatrabaho o nagpapahinga, iyon ang aming pinakamalaking tagumpay. Huwag po ninyong kalimutang ibahagi ang inyong mga saloobin sa aming comment section. Nais naming malaman ang inyong nararamdaman. At kung nagustuhan niyo ang ating kwento, paki-like at share ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na puso. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Manatili tayong matatag at puno ng halimuyak, tulad ng mga sampagita sa ilalim ng araw.